Magkano na naman ba kailangan mo? 500 po, Ma. Ang laki naman pala. Makiusap ka na lang muna. Ang sabihin mo, pag nagpadala na lang si Tita Ruby mo. Sabi ni Tita Ruby, sobra pa daw po yung pinapadala sa atin. Hay nako. Ang kulit mo naman. Hayaan mo. Tatawagan ko mamaya si tita mo para sabihin na marami kang gasto sa eskwelahan. Madami na naman akong pera. Mabuti na lang, may kapatid ako nagpapadala. Ma, parang ang saya niyo po yata. Nagpadala na pala ang Tita Ruby mo para sa pag-aaral mo at sa allowance dito sa bahay. Ganun po ba? Eh di makakapamili na po ako ng gamit para sa eskwelahan. Tsaka na, matagal pa naman ang pasukan ninyo ah. May bibilhin sana ako sa mall. Gusto mo bang samahan ako? Hindi na po, Ma. Dito na lang po ako sa bahay, mag-aayos at maglilinis. Ikaw ang bahala. May nakita kasi ako nung nakaraan na bagong bag at damit. Pero Ma, marami na po kayong bag at damit. Bibili na naman po kayo. Hayaan mo na ako. Gusto ko kasi, kagaya ng kumari ko, na may magagandang damit at may mga bagong gamit. Ma, sila kasi may mga trabaho at walang iniisip sa buhay. Anong ibig mo sabihin, Abby? Na wala akong trabaho? Ganun ba? Hindi naman po, Ma. Paano po pag hindi na po nagbigay si Tita Ruby? Paano na po tayo? Hindi mangyayari yon. Dahil nangako siya, natutulong siya sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Dapat nga, Ma. Nag-iipon tayo kahit papaano. Maikli lang ang buhay. Kaya dapat magpakasaya tayo. Bilhin na natin ang mga gusto natin. At isa pa, ang sabi ng tita mo, kapag may gusto at may kailangan tayong bilhin, magsabi lang tayo sa kanya. Kayo pong bahala, Ma. Sana alam niyo po ang hirap ni Tita Ruby sa abroad. Huwag mo nga akong pakialaman, Abby. Ang dami-dami pang sinasabi sa akin. Kayang-kaya ko itong i-budget. Ang ganda talaga ng mga pinamili ko. Gagamitin ko ito at ipopost ko para makita ng mga kumare ko. Ma, nandito na po pala kayo. Mano po? Nakapagluto ka na ba ng pagkain natin? Hindi pa po, Ma. Ano? Bakit anong ginagawa mo? Tanghali na! Nagugutom na ako! Wala na po tayong gasol, Ma. At naubusan na rin po tayo ng bigas. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Sinabi ko po sa inyo nung nakarang araw na malapit na pong maubusan, Ma. Pero busy po kayo. Ganun ba? O sige,
Bumili ka na lang muna ng lutong ulam sa labas. At mamaya, susubukan ko na lang umutang muna ng bigas at gasol sa may tindahan. Bakit ka pa uutang, Ma? May pera naman ang pinadala si Tita Ruby para sa pangangailangan natin dito sa bahay. Naibili ko na kasi. At yung naiwan, nakabudget na para sa mga in-order ko. Sana, inuna niyo muna mga pangangailangan dito sa bahay, Ma. Hindi ko naman alam na magsasabay-sabay ang mga gastusin dito. Ito na nga lang kaligayahan ko. Mabuti nga wala akong ibang bisyo na hindi katulad sa ibang nanay. Pero sana, Ma, na mas iniisip nyo na kailangan natin magtipid para magkasya ang perang binibigay sa atin, Tita. Hayaan mo na nga ako, Abby. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Oh, ito, 100. Bumili ka ng ulam, yung masarap. Tawagan ko nga si ate. Bakit kaya hindi siya sumasagot? Si Abby na nga lang. Hello, Tita Ruby. Abby, kumusta na kayo dyan? Ayos naman po, Tita. Kayo po, kamusta po kayo dyan? Heto. Ayos lang. Tita, parang malungkot kayo. May problema po ba kayo? Wala, Abby. Si mama mo, nasaan? Hindi ko kasi matawagan. Baka may pinuntahan po, Tita. Hindi naman po siya nagsabi sa akin. Ganun ba? Kumusta yung pag-aaral mo? Nakabili ka na ba ng mga gamit mo sa school? Hindi pa po, Tita. Sabi po ni Mama, huwag daw po muna bumili. Sa pasukan na lang daw po. Ano? Bakit naman? Sobrang naman yung pinapadala ko. Humingi ka sa kanya para makabili ka na ng mga gamit mo sa school. Opo, Tita. May naitatabi ba kayo sa pinapadala ko kahit papano? Hindi ko po alam kay Mama, Tita. Ganun ba? Sige, kakausapin ko na lang siya sa susunod. Basta, magsabi ka na lang sa akin pag may kailangan ka pa. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin yung ginagawa nyo. Wala yun, Abby. Sige na, at magpapahinga muna ako. Sige po, Tita. Mag-iingat po kayo palagi dyan, ha? Bye po. Ma, papasok na po ako. Siya nga po pala, may babayaran po kami ngayon. Ano ba yan? May bayarin ka na naman? Hindi na ba natatapos yung bayarin na yan? Ako na nga po ang nagbabayad sa iba, Ma. Galing sa baon ko. Hindi na nga po ako nagsasabi sa inyo. Magkano na naman ba kailangan mo? 500 po, Ma. Hati-hati po kasi kami sa school research. Ang laki naman pala. Makiusap ka na lang muna. Ang sabihin mo, pag nagpadala na lang si Tita Ruby mo.
Lagi na lang po ako nakikiusap, Ma. Sabi ni Tita Ruby, sobra pa daw po yung pinapadala sa atin. Hay nako, ang kulit mo naman. Nagamit ko na nga yung pera. Tapos, nag-grocery pa ako. Hayaan mo, tatawagan ko mamaya si tita mo. Para sabihin na marami kang gasto sa eskwelahan. Sige po, papasok na po ako, Ma. Sandali. O ito, pagkasyahin mo muna sa baon mo at makiusap ka na lang muna sa mga bayarin. Sige po, aalis na po ako. Hello, Roby. Hello, ate. Mabuti at napatawag ka. Kumusta kayo dyan? Eto, maraming gastusin dito sa bahay at sa pag-aaral ni Abby. Ganun ba, ate? Malaki naman yung pinapadala ko sa inyo, ah. Halos lahat ng sahod ko napupunta sa inyo. Kulang pa nga yun. Baka naman may extra ka pa dyan. Marami kasing bayarin si Abby. Wala na kasing natira sa akin, ate. Pinambili ko na ng gamot ko. Ganun ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Ingatan mo yung sarili mo. Mahirap magkasakit. At saka magastos pa. Oo, ate. Masarap ang pagkain dyan. Kaya kumain ka ng marami. Wala naman akong gana, ate. Baka naman nalulungkot ka lang. Hindi ka makapagtrabaho ng maayos kapag may sakit ka. Kaya nga, ate. O siya, sige, sasahod mo na lang. Dagdagan mo na lang ipapadala mo para may panggastos kami dito. Sige, ate. Susubukan ko. Sige na, baka may ginagawa ka pa. Sige, ate. Bakit kaya hindi na nagpaparamdam si Ruby? Ilang buwan na rin. Tinatawagan ko. Hindi naman sinasagot. Ma, ayos lang po ba kayo? Sa tingin mo ba, mukha akong ayos lang? Bakit kaya hindi na nagpapadala ang tita Ruby mo? Kinalimutan na yata tayo na tuluyan. Baka may matindi siyang dahilan, Ma. Kaya hindi siya nagpapadala. Ano naman kaya yun? Sana nagsabi man lang siya. Halos baon na ako sa utang. Dahil ang akala ko, may matatanggap ako buwan-buwan na padala. Tapos, bigla pala na hihinto siya sa pagpapadala. Hayaan na lang po natin siya, Ma. Baka madami din po siyang problema at iniisip. Kahit papaano, nakaka-extra naman po ako ng trabaho. Kaya, hindi niyo na po problema ang allowance ko sa school. Pero, paano yung mga gusto ko sanang bilhin? Paano na to?
Hello? Sino po sila? Ito po ba si Ma'am Mitz, na kapatid ni Ruby? Eto nga po. Bakit po? Ikinalulungkot ko pong ipalita sa inyo. Mula po ito sa embahada ng Middle East. Pumanaw na po ang inyong kapatid at makakauwi na po siya dyan sa Pilipinas. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ilang buwan din po siyang lumaban sa sakit niya. Pero pumigay na po ang katawan niya. Hindi! Hindi totoo yan! Ma, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari, Ma? Wala na daw ang Tita Ruby mo. Ano po? Ma. Maswerte ka kapag may kapatid ka na tumutulong sa'yo. Pero hindi sa lahat ng oras ay pwede mo itong iasa sa kanya. Dahil hindi natin alam ang buhay, kaya matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi kami nga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na eh.